Mga gamit niya. Parang wala na. Wala na yung mga gamit niya rito, Ate Luningning. Wala na baga po. Ha? Wala po. Ang alam po dito may drum po. Wala na talaga. Oh, may lamesa rito. Lalagyan niya ng damit. Wala na rin po yung lalaganan niya ng drum. Yung ano niya, gasol. Wala na rin baga po. Ang alam Itong ko natira higaan. Anong nangyari? Alam ko kung mga iniwan niya yun eh. Tapos nung binirenta pala niya. Oh, Diyan, basta po nag-umpisahin dyan sa balkon na yan. issue na dito tayo mga katuwang sa balkon. Dahil lang dun sa issue na paggawa ng balkon na to mga katuwang. Dahil lang, upo ka dyan Ate Luningning. Dahil lang sa paggawa ng balkon na to. Flooring, ayan, bubong, tapos yung upuan na yan. Ang naging karpintero noon, ito si Kuya, asawa ni Ate Luningning. Taka may isa kang katulong noon, ano? So, ang binayaran lang natin, syempre, ito si Kuya, tapos yung isang katulong. Ang gusto pala ni Tatay Badong, pati siya bayaran din ng arawan. So, Ay, kung ganyan. muntik na niyang tagain ito si Kuya. Yung ano po yan, tatagbasundaan niya. Sabi ko, ano ka matagbas niya po kung ano, sabi ko ganyan sa kanya. Subscribe to my channel. Isang makulimlim na hapon mga katuwang. Solo po tayo ngayon at si Mama El hindi po kinaya ang init mga katuwang. Kaya ngayong hapon solo po tayo ngayon. Kanina magkasama po kami pero nosebleed na naman si Mama El. Kaya ganun po yan kapag sobra pang init di po kinakaya ng kanyang katawan. Kaya hinatid ko sa bahay. Then ngayong hapon samahan niyo po ako mga katuwang. Papasyalan po natin, bibisitahin po natin tulad ng naging promise ko sa inyo kanina sa ating maikling oras ng pagsasama-sama dun sa ating live, no? Papasyalan natin dito, bisitahin natin mga katuwang si Tatay Badong dito sa bundok mga katuwang. Pero wala na po siya dun sa gubat, wala na sa bundok. Sa tulong po ng ating mga katuwang, napabahayan po natin to sa sentro na po ng barangay po nila. Mega love shoutout nga pala sa lahat ng mga katuwang natin abroad, especially po kay Ma'am D. Tara! Dito mga katuwang sa lugar na to. Nung mga unang panahon, mga katuwang, itong lugar na ito pinamumugaran ng mga rebelding NPA. Pero ngayon, wala na. Kung meron man, kunting-kunti na lang. Siguro mabibilang na lang sa mga daliri natin. Sa ngayon, may ano dito, may detachment ang PNP. May detachment dito ang mga miyembro ng Philippine National Police para magbantay dito sa lugar na to. Pasiguro lang ba, noong mga unang panahon, itong lugar na to, battleground, ambush area, pinamumugaran talaga to ng mga rebelde. Daanan muna natin dito si Ate Luningning mga katuwang. Sana nandito na si Tatay Badong. Sabi kasi ni Ate Luningning nung huling makausap natin to, may pinadalang tulong si Ma'am Delia, Ma'am D. Bago daw mag-eleksyon baka andito na si Tatay Badong. Tingnan natin, kusapin muna natin si Ate Luningning. Good afternoon Ate Luningning. Oy. Oh, ay, dito na yung mga... Ito ba yung aso mo? Aso ni Tatay Badong? Sina ano? Ah, yun. Dito na sa iyo. Ha? Oh, kumusta kayo? Ha? Oh, bless. Anak to nino. Bless. Oh, yung bait. Anak ito nino. Ah, okay. May gumagawa ng bahay dun, oh. Sa harap ng bahay ni, ha? Ano po yan? Church. Church. Simbahan, chapel. Wow. At least meron na kayo dito. Meron na kayong pulis sa harapan. May simbahan pa. Born again. Sa bagay, magkaroon na Okay. So, ang ganda ng lugar niyan, Tatay Badong. May pulis sa harap. May simbahan sa tagiliran. Asa na... Oh, may sakit ka? meron po ilang araw. Anong sakit yan? Ayun, dati mo. Hindi na lumili. Oy, ako. Hindi na lumili. Yung dati mong sakit. Ay, Tagal kong di nakapunta rito. Sobrang init, sobrang layo. Ngayon inisip kong pumunta, biglang-bigla inabot naman ako ng ulan. Ngayon lang to nag-ulan, ganito, ngayon lang nag-ulan to. ulan-ulan man po, kaya lang
lang. Natsimpuhan ko lang malakas ngayon. Opo. Wala pati ako masilungan kaya ito medyo basa ako. Saan na si Kuya? Ay, andun pala. Hello. Good afternoon po. Asawa ni Tilo Ningning. Saan yung anak nyo? Ayun po yung anak ni Brownie. Oh. Hindi, yung anak nyo. Si Andun po, nagsiselfon. Okay, bambihira. Nagsiselfon. Wala kasi ditong signal. Opo. Nag-ano nga po na, may mapainom na tayo. Sabi ko, mabayad pa tayo ng miscellaneous. Walang Mabayad pa pong miscellaneous. public yun, di ba? Ano po, meron po kami doon binabayaran. Dalawa po kami nag-aaral doon. May binabayaran kami doon miscellaneous. Kano? 500 po ang per 500. student. Ano po yun, yearly po yun, yun lang talagang babayaran. No, 500. Parang sa entrance fee. Parang sa Anong year na ba ni grade 10 po ako. Pangalan nga ni Princess. Oo, grade 10. Tapos grade 12 man ako. Bakit? Nag-aaral din po ako. ALS ka. Graduate po ako ng ALS, tapos ako ng open high po ako ng Basod National High School. Okay, very good. Kasi Liyan yung natin. Habang buhay, may pag-asa. may pag-asa. Tama yun. Then ano po ako Yung dun sa pag-aaral kasi, hindi porke nasa ganito ka ng kalagayan, tapos na, hinto na. Wala tayong mararating kapag naghinto tayo. Dapat, sige lang ng sige. Yung teacher po namin sa ALS, nag-graduate po siya ng college, nag-graduate po siya ng high school sa ALS, 41 ang edad niya. Tapos nag 4 years course siya. Naging teacher namin siya sa ALS. Ay, okay. Ngayon 49 na siya, parang 5 taon niya to, 4 na taon na siyang teacher. Oy, very good. At least may nabago. Sabi niya, kaya hindi pa naman huli yung ate, sabi niya sa akin, bata ka pa. Kuya, pakidamit mo para kang si Machete. Macho. Ay, Ate Luningning ganito, napanaginipan ko. Si Tatay Badong nandiyan na daw. Ano po, nag-alis din po uli. Oh, Nag-alis din po siya, sabi niya, mabalik din daw po. so wala ngayon sa Tatay Badong. Wala po. Kailan ba nag-alis kahapon? Nung isang araw po yata. Saan punta? Bumalik dun sa dati. Sa kapatid. Hindi ko nga po maano, kung nagbalik pong Parakali o Satwa ka. Parang linggo nga po yata umalis. Pwede bang samahan mo ako? Punta natin yung bahay niya. Nakatali pa yung balang. Ay, sige, wala kang damit. Damit ka muna, Ate Luningning. May damit man po ako, kaya nakaano ako tayo yung pusong ko po nga ni hindi pwedeng Okay. Dali ha. Hindi pwedeng maipit niya. Pwede samahan mo ako dun sa bahay ni Tatay Badong. Tara. Punta kami mga katuwang dun sa bahay ni Tatay Badong. Kasama tayo kay Ate Luningning. Sino ngayon nakatira dyan? Wala nakatira. Yan, may kinoconstruct na building. Chapel pala yan ng isang religious organization. May bahay na doon. Kaninong bahay yun? Kanino? Yun. Okay. Ito. Oo. Ito. Wala na nakatira dito. Ay sira na. Inanay na. Di ba Ate Luningning binigyan kita noon ng pang Kaya na po niya pinaanuhan nga po, ayaw niya po magpaano na nun. Yung anong tawag doon? Yung panlagay dito para hindi inaanay. Sulignom. O di ba binigyan kita noon Ate Luningning? Yung pabot na po niya pag-anuhan, pag-anuhan po na halik nga kung duman sa inyo, na po niya. Ayaw ng palagyan. Parang wala na yung mga gamit niya. Parang wala na. Wala na yung mga gamit niya rito, Ate Luningning. Wala na baga po. Ha? Wala po. Ang alam po dito may drum po. Wala na talaga. May lamesa rito. Lalagyan niya ng damit. Wala na rin po yung lalaganan niya ng damit. Yung niya, gasol. Wala na rin baga po. Itong natira higaan. Anong nangyari? Alam ko po mga iniwan niya yun. Tapos nung binirenta pala niya. Binirenta po. Hindi ko man po maanuhan. Gusto ko man sanang bawiin. Kaya lang, iisipin niya,
Anuhan ko yung mga gamit na yun. Dami na pala wala dito. Hindi na po ako nagpupunta kaya dito ay. Yung solar lights niya. Meron pa naman po. Ayun, solar lights. Yung solar radio. Yung radyo lang po hindi niya naibenta kasi hindi po, nandun baga po sa ko nung iniwan dun sa akin. Hindi niya lang naibenta yun, kaya nasa akin. Yung gasol. Yun na po hindi ko alam kung nasaan na po. Alam ko binenta na rin niya yun eh. Di ba dati nasa iyo yun? Wala na po, kinuha niya na yun sa akin. Yung pagdating niya rito, kinuha sa'yo. Wala na po. Tapos binenta niya. Oh. Wala na po. Ayun kasi yung sabi niya sa akin, ayaw niya na daw pong tumanggap. Bakit? Ewan ko po, basta po yung namin nun, yung dun sa yung pagpagawa nitong balkon, dun yung umpisa. Bakit? Ano po yun, di ba po kausap ko si Agong paggawa. Sabi ko pa sa kanya, tayo ba huwag ka na munang ng mga kahoy, yung mga kahoy niya ko, mo lang niya ko. Tapag trabaho niya ko ni Agong, saka na lang matulong na nga daw po siya. Ngayon po ay may barangay Tanod Mambaga po yan dyan. Hindi po nakaano kay itong mga panahon na yung kasagsagi dyan sa barangay. Ginawa niya po. Ang sabi niya, binaliwala lang daw. Kami lang daw nagkapera. Tapos yung siya daw nagpagod. Ibig sabihin... Hindi man lang daw siya nagkapera dito. Kami lang daw nagkapera. Ibig sabihin niya, yung pagtulong-tulong niya dito sa paggawa ng balkonahe na ito, balkon, sabihin bayaran siya. Yun po yata ang gusto niyan sabihin. Na ang inanuhan mo lang baga po, ang binigyan mo lang bayan. Yung karpintero, kasi siya man ang may-ari nito, bakit ko ba naman siya babayaran ng arawan? Isa kanya naman to. Sabi ko nga, dapat po niya ako minalasakitan mo kasi sa'yo naman to. Sabi ko sa kanya. Pambihira. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa utak nun. Ay, pambihira. Yan. Ate Lunignin, ikaw ang nag-message nun sa akin. Sabi mo, tulungan ko yun, si Tatay Badong, at naawa ka kasi nga... Ako din po nahihiya. Oo, kasi nga, nasa bundok ito nakatira, mag-isa lang, tapos nakatira doon sa, nung maabutan namin, Trapal. Diba? Alam mo, matagal nga kawawa kami nakarating dito eh. Lagi kong, pag nagbubukas ako ng message doon sa cellphone, lagi kong nakikita yung message mo. Mabuti pa kakapuntahan ko nga ito si Ate Luningning. Itong nagme-message na to at baka nga kung anong klase na yung tawag dito. Yung kalagayan ng matanda, ng Tatay Badong na pinakilala nyo nga sa amin. So kahit malayo sa bundok, pinuntahan talaga namin para makita ang kalagayan, di ba? So kaya ito... Nagawa natin tong bahay kubo na to mula sa bundok, naging maayos na siya rito. Nagkaroon ng mga gamit, no? Nagkaroon ng mga gamit. Ngayon nalulungkot lang ako. Ganito ang nangyari. Ganito ang nangyari. Ano yung nakasulat na yan? Tingnan nga natin, tingnan mo nga Ate Luningning, yung nakasulat na yun. May nakasulat dun, oh. Tingnan mo, harap mo nga sa akin. Yung iba pong gamit niya, mga ninakaw. Harap mo nga sa akin yan. Sabi niya, hoy, masupog ka. Bako mo, dai mo pagkuuhon. Dai kang supog talaga. Mayo kang, ano yun? Ano yung isa? Mayo kang... Respeto sa matanda. Ang ibig niyan sabihin, mga katuwang, message niya, sabi niya, hoy, masupog ka, ang bako mo, dahil mo pagkuuhon. Irespeto mo ang matanda. Ang sabi niya dito sa message niya, dito sa kapirasong plywood, mahiya daw yung magdadakaw. Ang hindi daw sa'yo, wag mong pakialaman. Irespeto mo naman siya, yung si Lulubat sa Tay Badong. Yan ang ibig sabihin ng mensahe niya rito sa kapirasong plywood. Nangyari nga kasi yung iba ninakaw. Opo, nung wala po siya. Kasi yan ang hirap talaga pag ang bahay walang tao. Di ba yung nagtatao naman dati dito natutulog? Natutulog po dito yung pamangkin ko. Ayaw man din dito magtulog at walang akong signal. Kasi mga bata pa syempre. Opo, Cellphone.
Di ba, sabi ko nga sa iyo, dapat Ayan po. alagyan ito, di hindi yan Lalagyan ng- nasira. Oo. Ay, sira na po yan nung lalagyan ng sulignum. Ayaw na nga po niyang noon. Ayaw na niya. Ayaw niya po. Kasi nga, ang sinasabi niya, kayo lang daw ang nakikinabang. Yun po, sabi ko nga sa kanya nung talagang puno na. Bakit naman kayo makikinabang? Binayaran ko naman tong asawa mo dahil sa pagpanday. Sa pagtrabaho lang. Sa pagtrabaho lang. Ang gusto pala niya, pati siya, tumulong siya, dapat bayaran din siya. Kahit sa kanya itong bahay. Yun po yata gusto niyang sabihin. Kaya nung yung huling pinuntahan ko siya dito, nung nag-ano siya na nalasing dyan, kung saan dyan nag-inom. Isa pa yan. O, balita ko nga, nag-iinom. Ayaw din po nun na pag sinasaway ko mag-inom, ayaw din po na nagagalit. Sabi ko, huwag ka na magbalik pag-inom kasi baka niya ako bumalik yung sakit mo. Kaya pala nung minsan, parang twice kami nakapunta rito na may mga buti ng gin. Mga buti ng alak dito sa balkonahe. Opo. Siya pala yun. Opo. Nagbalik naman po yung pag-inom. Sabi ko, huwag ka na niya ako magparainom. Nagagalit. Big sabihin na Tiluningning, nang malasing inaway ka. Hindi niya po ako totaling inaway, nagsumisigaw lang siya dyan. Pinuntahan ko po siya dito. Sabi ko, anong problema? Sumisigaw siya. Opo. Lasing. Lasing po. Di ako man po. Sino naman, para sabi niyang tatagay niya si Ago. Hindi ako nagpunta rito. Sabi ko, yan, tagaon mo. Sabi ko, sa mahigit 2 taon, anong pinakita ko sa inyo? Anong ginawa namin mag-asawa sa inyo? Sabi ko ganyan sa kanya. Lahat ng pag-asikaso, pag-iintindi, ginawa ko sa iyo. Nagkaroon siya ng lote. Sa tulong mo, inilakad mo siya sa barangay. Nagtiis ka niya ako. Dun sa Laguna, ang binabahayan mo, karton. Tapos nang lumipat dito sa bundok. Nang kinuha ka niya ako, nang pumunta ka rito, nasa bundok ka, may kubo-kubo ka doon. Nagtira-tira ka. Ngayon niya ako, dito ka na sa sentro, ano niya kung ano mo. Masama daw ugali ko, mukhang pera daw. Sabi ko, sige niya ako, kung masama ugali ko, kumpara mo ko sa anak mo, saka sa akin, kung sino masama ugali sa amin. Pinabayaan na siya. Sabi ko, ako andito lang, pero yung anak mo, kahit anong chat namin, hindi nagre-reply. Nagkasakit ka, sino masama ugali sa amin? Sino ang pangit ang pagpapalaki sa amin? Maganda ang pagpapalaki sa amin ng nanay ko. Yung asawa mo lang hindi maganda magpalaki sa anak mo. Kasi kung maganda yun, pagpalaki sa anak mo, hindi ka nung pababayaan kasi nag-iisa mong anak. Di paano tong bahay na to? Uuwi naman daw po yun dito. Hindi na po siya nakikipag-usap sa akin na dumadaan lang po siya dyan. Hindi na po siya nakikipag-usap sa amin. Dahil lang dun sa Diyan, basta po nag-umpisa yun dyan sa balkon na yan. issue na dito tayo mga katuwang sa balkon. Dahil lang dun sa issue na paggawa ng balkon na to mga katuwang. Dahil lang, upo ka dyan Ate Lunining. Dahil lang sa paggawa ng balkon na to. Flooring, ayan, bubong, tapos yung upuan na yan. Ang naging karpintero noon, ito si Kuya, asawa ni Ate Luningning. Taka may isa kang katulong noon, ano? So, ang binayaran lang natin, syempre, ito si Kuya, tapos yung isang katulong. Ang gusto pala ni Tatay Badong, pati siya bayaran din ng arawan. Parang naglalabas po na mas malaki yung nakuha namin, malaki daw nakuha namin pera. Sabi ko, nakita mo niya ako yung bahay ko, ninding-ding nga, wala. Gamot ko nga niya ako, nagtitakatik pagbibili ng gamot, paghahanap niya ako ng asawa ko, sasabihin mo malaki kinita namin. Pag binigyan ka nga niya ako ni Kuya Efren, inaabutan mo nga ni ako ng bigas. Sabi ko ganyan sa kanya, ganyan niya ako ang maraming pera. Hindi ako kukuha sa'yo kung binigyan niya ako kung marami akong nakuha pera doon, yung binibigyan mo sa akin bigas, saka grocery, binibigyan niya po ako ay, hindi ko kukunin kasi meron man ako, hanin ko pa yun. Ako, itong hirap ng ganitong Bumalik naman po kasi sa pag-inom. sitwasyon. Siguro ito yung dahilan kaya siya iniwan ng kanyang pamilya. Yung kanyang ganyang ugali, yung kanyang pag-inom-inom. Kasi po sabi ko nga sa kanya, yung tatay ko grabe uminom, pero minsan hindi lang pumasok sa isip namin na i-abandon eh. Wala na po akong nanay, tatay na lang. Kahit anong pasaway talaga po tatay namin, para inom talaga akong para inom. Pero minsan hindi po pumasok sa isip namin na, hayaan mo na nga na yan yun. Hindi po talaga pumasok sa isip. Nasabi ko, nasa magulang nagpapalaki ng magulang. Ngayon sabi ko, pag hindi pa din siya nagbago, pag hindi pa nagbago sa tatay, bahala siya. Paano yun? Di ba, nung nasa bundok siya, pag nagkakasakit siya, wala siyang pagkain, kayo nagdadala. Pati yung mga aso niya, ikaw ang nag-aalaga, nagpapakain. Ito yung aso niya, di ba? Yung si Whitey po. Asan yung isa? Yung dalawa yun. Ayun. So, ano mangyayari dito sa
bahay niya. Nakaraan, parang may sakit yata siya, hindi siya Oo. nakakatayo. Hindi man po siya makadaing sa akin. Sa akin po walang problema. Kasi naghingi na ako ng pasensya sa kanya nung nakipag-anoan ako sa kanya, nakipag-usap ako sa kanya, kinumagahan. Sabi ko, huwag ka nang umalis. Kung may nasabi man ako, kung may nasabi ako sa yung hindi mo nagustuhan, nanghingi ako ng pasensya. Sabi ko sa kanya nung araw po yun. Nag-sorry ka. Nag-sorry po ako. Pero hindi ko kayang tanggapin niya ako. Nagagawin, sasabihin mo niya ako sa asawa kong ganyan. 25 taon na kami niyan. Ngayon tayo nagkita. Ngayon, 2 taon, 3 taon pa lang tayo ganyan gagawin, sasabihin mo sa asawa. Mas kilala ko asawa ko. Mas kilala ko ang asawa ko dito sa barangay kaysa sa iyo. So, ay kung ganyan. muntik na niyang tagain ito si kuya. Nung ano po niya nun, tatagbasundahan niya. Sabi ko, ano ka, matagbas niya ako ng damo. Sabi ko ganyan sa kanya. Sabi ko, hindi ganyan niya ako. Yan ang hirap ka. Nag-iinom ka na hindi mo kaya ang pag-inom. Nainuman din po si Agong pero hanggat sa kinukontrol. Tama na yan Agong. Pero sa kanya kasi ilang edad niyan? 65 na po. Birthday niya nung Sabado. 65. Titibay pa na lang mag-inom, ano? Nung nga sabi ko, nilulutuan ko niya ako pag na-birthday. Parang ayaw na po niyang tumanggap yung galing sa amin, galing sa inyo. Parang ayaw niya na po tumanggap. Ganon. Birthday niya po nung Sabado. Sabi ko dun sa ate ko, gusto ko man niya akong lutuan yan. Baka niya ako hindi magkain, baka hindi man din niya ma-appreciate. Wag na, masama lang din ang loob ko. Miski ako niya ako masama ang pakiramdam ko. Kung hindi man din niya matatanggap, wag na. Ay kung ganun kay ate. Nagparaino. Kinumaga, naghali na. Mabalik daw ito. Naku po, kung ang sabi doon, sunod na si Manang Garuto, mabalik. Marco, Diyos ko, sayang. Ako po ang nahihiya. Nahihiya ako. Oo, nakakahiya talaga doon sa tumutulong sa kanya, kay Ma'am D. Sabi ko nga, ano na niya yun eh. Ilang niya na din makakatulong sa kamay, edad man na baka po. Dahil hindi niya lang niya ako tinawanin halaga. Siya na lang alam, yung maliit na halaga na sinasabi niya, nagkapera kami. Nabibigyan mo nga po kami, pero hindi yung sinasabi niyang pera talaga na kagaya ng binibigay sa kanya, hindi ganoon. Hindi, ang iniisip ko lang po talaga, magkaroon siya ng ganyan, yung matiwasay yung niya, kasi wala sa kanya mag-aasikaso eh. Komportabling higa. Maging komportable siya, yung kahit hindi siya magtrabaho, mag-uling, okay, magtanim-tanim siya, may kakainin siya, garagasin yung kakainin niya. Eh, hindi niya po binigyan halaga, kaya sabi ko sa kanya, pag doon siya nakikinig sa mga kinukwentuhan niya, pag nagkasiguro ko, sabi ko sa ate ko, hindi ko rin siguro ate matitiis kung makita kong hindi lumalabas. May sakit, Kung may sakit niya ako, hindi ko rin siguro matitiis na nandun siya. Naawa ka sa matanda. Walang kapamilya. Nung nakaraan, sabi ko nga di pa niya ako agong lumalabas iba nung baka niya ako na na ito. Nagpunta ako dyan, ay wala dyan madi, nag-alis. Ay, pag sabi mo, uwi naman ako sa bahay, nakahiga po ako dun Gusto sa mo lang silipin. Gusto ko lang po sana alamin kung, kasi tanghali na, imposibleng hindi lumabas ng tanghali yun eh. Ay, alas 8 na, di ko pa nakikitang dumandaan. Hindi ako nakatiis, nagpunta ako dun. Wala po dyan tao, nag-alis. Ay, akala ko niya ako, hindi ka nabababon. Sabi na ate ko, hindi mo ba din matitis? Ay, sabi ko, syempre, hindi mo din matitis niya ako yan. Wala man niya ako dyan mag-aasikaso na mag-iintindi. Kaya lang, nakinig siya sa mga kwento ng mga tao. Anay, hirap talaga ng ganitong gagamitin nating materyales sa ganitong mga bahay kubo nang walang sulignum o kaya pintura. 3 buwan, 4. Wala na yung mga gamit. Dito nakalagay yung kanyang lamesa, upuan, lalagyan ng ano pa yung mga gamit dito. Timba dito sa CR niya, pagkatapos dito yung gas stove, tapos tangke ng gasol, wala na, nabenta na, pinagbili daw ni Tatay Badong. Yan ang hirap sa mga tinutulungan natin mga katuwang. Kaya dun sa mga katuwang natin abroad na nagbibigay para matulungan, di sila mga kaano-ano, di sila kilala, pero dahil naawa sa kanila, tinutulungan sila. Tapos ganito ang mangyayari, ganitong igaganti nila. Grabe. So, saan kaya pinagbebenta yung mga gamit at Luningning? Hindi ko po alam, basta na ako parang dyan po sa kami pa. Hindi ko po inaano. Baka bininta niya mura lang,
Mura lang po talaga, hindi po niya yun siya. Hindi niya po ibebenta. Sabi ko yung lalagyanan ng damit, sabi ko maganda niya ako, mahal niya ako yun. Yung gasol, mahal yun. Tsaka yung, Gasol. yung tangke, tsaka yung gas stove. Oo, mahal yun. Sayang. Hindi ko alam. Sigurado pinagbebenta niya yun ang mura. Mura lang po talaga yun. Kasi kung bibenta niya, hindi wala man pong bibili nun na, sige, yung presyo din nun, hindi man po yung bibili ng ganun. Correct. Para madaling mabenta siguro, binenta niya ng mura. Yung parang tinanggal niya po lahat yung mga parang itinulong, parang ang sabi niya Yung mga po kasi dinala dyan, namin dito na gamit. parang ang sabi niya po kasi doon sa mga kinukwentuhan niya dyan, sinusumbatan ko siya. Sabi ko hindi yung panunumbat po. Yung sabi ko sa kanya, katotohanan yun, hindi yung panunumbat. Sabi ko sa kanya, ano ka noon? Sabi ko, dapat intindi mo niya ako yun. Kaya nga, pinilit kita niya ako mailabas dito para dito ka may gamit ka, nakaayos Mula ka sa bundok. dito. Sabi ko ganyan. Sabi ko nga sa iyo noon, yung patatayo natin siya ng bahay, hindi pa pwedeng walang lupa. Kaya ang ginawa mo noon Ano pa ako sa naghanap ka, nakiusap ka sa barangay officials Nag-apit pa dito ako ng 2 session para makakuha lang ng lote. para sa kanya. Opo. Tapos bandang huli, minasama niya. Ang inaano niya, Tatagain pa tong asawa mo, pambihira si Tatay Badong. ang inaano niya, Sayang na hindi ko siya nakita, hindi ko siya nakausap. Sana kahit papaano man lang nakapagbigay ako ng kunting payo sa kanya sa abot ng aking makakaya. Siyempre, baka hindi rin ako pakinggan kasi sa edad niya 70 o 65, baka isipin niya mas may karanasan ako kisa sa'yo. Ganun yung matatanda eh. Opo. Pagka nagsasuggest ka porque bata ka sa kanya, parang hindi ka pakikinggan, parang babaliwalain ka. parang ganyan yung nangyayari sa amin nung ano kami dito. Oo. Yung sama po talaga ng loob ko, yung mas pinanigan niya yung mga ano, Na- yung mga tao lang na mga nagagaling mga ganun marites lang. sa tabi-tabi. Opo. Mas pinanigan niya, pinaniwalaan niya kaysa sa akin na halos ako nagtulong sa'yo, nagsakripisyo sa kanya. Ang sabi niya, sabi ko hindi kayo sinusubat. Ang hindi ko lang kayang tanggapin na sinasabi mo sa akin, na ako'y mukhang pera, na masama ang ugali ko. Kung masama ang ugali ko, pababayaan kita dyan. Tama, Ano papakialam ko sa'yo? Pababayaan ka. Kaya ngayon ka lang dumating sa amin. Tama. Pababayaan ko po siya. Kung masama ang ugali ko. Hindi, tama ka. Ayan, paano ngayon nakikinabang ka? Kaya ngayon nag-arog na ako. Nakikinabang. Oh my God. Kaya sabi ko, sige niya ako, palagay na natin na kinabang, pero pinagpapaguda ng asawa ko. Oo, kasi nagpanday siya rito. Alam nga naman, di Sinabi natin ko po sa bayaran. kanya. Oo, sabi ko, Ang gusto pala niya, tumulong siya sa pagpanday, dapat bayaran din siya. Sa kanya naman tong bahay na to. sabi ko sa kanya, malasakit. Normal na tumulong siya at sa kanya to, di ba? Ang gusto pala niya, bayaran din siya. Yun po ang ano niya. Kaya, mula noon, parang ano na, January po yun nangyari ay. Mula po noon, sinabihan ko siya, pero nag-usap na kami, kala ko okay na, kinamagan, okay na. Sabi ko, bukas magkakape tayong dalawa, magsabay tayo magkape. Talasing ka ngayon bukas. Hingaw na siya. Ikaw na siya. Dahil niya po matanggap talaga yung sinabi ko. Ang dahil niya kayang tanggap po yung sinabi niya masama ugali ko eh. Kinumpara ko yung anak niya sa akin. Sino masama sa amin ang anak mo? Pinabayaan ka na. Ako ngayon ka lang dumating sa amin pero inasikaso Hindi kita. mo kaano-ano, hindi mo kadugo. Yung anak mo nasaan, kahit anong chat namin, hinanapan namin sa Facebook, hindi man lang Hindi nag-reply mahagi. kahit anong chat. Dead man na siya. Sabi ko, hindi masama, hindi pangit ang papalaki sa akin ng magulang po. Maganda pagpapalaki sa akin. Yun ang humingi po ako ng pasensya sa iyo ko Efren sa nangyari dito sa ano ni Tay Badong. Hindi ko rin po akalain na ganito yung mangyayari na ibibenta lahat yung mga gamit. Yung iba ninakaw, hindi naman po lahat binenta, yung iba ninakaw. Ako po yung nagpursiging mapagawa siya ng bahay, mabilan siya ng mga gamit. Tapos ganito po yung kahinatnan. Kaya humingi po ako ng pasensya. Kay Ma'am Didim po, pasensya po. Tadya mo ito, Ate Ilo Ningning. Nakatulong yun dun sa, sabi mo, pambaya doon sa ano? Doon sa anak mo, kay Princess, 500. O may sukli pang 500. O, kapag ka may oras ako, gandang panahon, baka sakali, magkausap lang kami ni Ma'am D, balikan kita rito, Okay. Sige ha. Okay. Salamat po dito. May makaka-enroll na si Bibi. Yes. Asan yung bata? Nandun? Ano po, Sa labasan? nag-cellphone po. Okay. Nag-cellphone po. Okay. Baka kami ng ano nun. So yun pala ang desisyon ni Tay Badong. Mataas po ang price. Oo. Ayaw na niyan tumanggap ng mga tulong mula sa iyo at mula sa amin, mula sa sponsor. Sa iyo. Okay.
Sabi niya, wag na daw papuntahin si Efren, wag mo nang papuntahin si ano daw, kada daw pong papuntahin. Dito. Inantay po talaga kitang mag-chat. Kaya lang po, hindi ka po nag-chat pa sa akin ng mga nakara. Kaya nag-chat ako sa iyo. Baka niya ako pag nagpunta ka, mabigla ka. Okay. Kaya po nagpauna na po ako sa iyo. Oo. Kaya nakikita ko po kasi mga inisa-isa niya na yun eh. Sabi ko gusto ko sanang kunin yung laga ng damitan. Kaya nang isipin niya, Kikinabang ka na naman. Tama. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na siya. Hindi ko na po kinuha. Nanginaya ko dun sa kaso. Oo, yung mahal yun. Oo. Nasa mahigit 7,000 yun eh. Hindi ko alam kung 1,000 o 2,000. Oo, nako, di nga alam yan presyo noon. Oo nga po, hindi niya man din alam ang presyo. Tara, doon tayo sa bahay nyo. Kapag merienda kayo, may dala ko doon tinapay. Baka kinain na ng pusa at aso yun. Ano po, sinabi Okay. Sayang. Ay, ganun talaga, mga taong ganun talaga. Alis na rin ako, Ate Luningning. Kunin ko lang yung helmet dito. Iwan kay Ate Luningning katuwang. Sana hindi lumakas ang ulan. May merienda kayo dyan? Saan yung tinapay? Ayun. Bahala na kayo dyan. Ate Luningning, alis na ako ha. sige po, salamat po po. Sige. Pasensya na po, pasensya ulit. Okay lang, sige lang. Bigyan mo sila, si Whitey tsaka si Brownie. Maganda, ano niya, anak niyo ni Brownie. Thank you for watching.